Po, magandang hapon po. Ako po si Madam Mamay, ang inyong tarot guide. Kung makita mo tong reading na to no, ng April 25, 26 at 27, na ito po ay para sa iyo. No? Kung ikaw yung tao na parang nagbilang no, ng ipon mo o pera, no, ito yung reading na angko para sa iyo. No? At kung may balak ka, no, parang pinaglalaanan mo ng ipon mo, yung parang ng negosyo, no, parang gusto mong ilaan sa karir mo, no, ito po ay para sa iyo. No? Yung iba naman na hindi makaka-resonate, no, pwede naman po abang na lang kayo ulit, para sa susunod na video. Ito yung energy na to, yung parang parang medyo nagdududa, no? Nagdududa, naghihinala, no? Kung sa partner niya na parang malaki yung pinagbago doon sa relasyon. Parang nanabang sa relasyon, no? At medyo laging late na umuwi, no? At madalas po hindi nag-uusap, no? Kaya ito po, no, ay para sa iyo po, no? Na minsan may mga gabi na parang napapanaginipan mo na meron siyang iba. No, ito na po yung reading na ito. Sana po no makatulong po itong reading na to. Ito'y gabay lang po. Okay po. Si King, Queen, Queen of Wands, no? Na talagang dito ay saka si Five of Cups, si Seven of Swords, at si Page of Swords, si Nine of Pentacles, at si Third Temperance, no? Ito yung emosyon na talagang parang pinag-aaralan mo po, no? Pinag-aaralan yung sistema, no, ng yung partner. At dito po, no, medyo napapaano ka parang lately, no, madalas po kayong magtalo, no, na parang napagagalitan mo, natatanong mo, tapos nauuwi po to sa pagtatalo, sa pagtatalo, no, samaan ng loob hanggang nakakatulog na lang kayo, no, na hindi na kayo nakakapag-usap, no. At ito yung sitwasyon na talagang medyo mataas yung pressure po, no, sa inyong relasyon. No, at sinasabi rin po dito, no, sa Five of Cups na naka-reverse po, no, na kailangan mo po, no, parang nire-ready mo na rin po yung sarili mo, yung acceptance, no, pagdating doon sa relationship, na parang hinahanda mo na yung sarili mo kasi parang marami ka ng sign, no, na pinag-aralan, no, parang pinagtutugni-tugni mo yung mga sign, no, na parang sa ngayon ay inahanap mo na lang po, no, yung kasiguraduhan at yung sagot niya, no, sa katotohanan. No, at sinasabi rin po, no, dito sa Seven of Swords, no, na talagang dumadating sa punto, no, na talagang masyado ka pong nahihirapan, Sabi nga dito, nagiging tapat ka raw po, no, sa iyong sarili, nagiging tapat ka, no, na yung emosyon mo hindi mo ikinakahiyang sabihin sa kanya, no. At ipinaparamdam mo, no, parang isinusuwalat mo yung emosyon na nagdadala sa iyo ng ng tampo sa ngayon, At ito yung mga sitwasyon na parang kailangan mo talaga ng kausap, kailangan mo talaga ng matinong kasagutan, no. Sabi nga parang kailangan mo lang din ng kalinawan, no, pagdating dito sa pagbabago na nararamdaman mo dahil may mga panaginip ka rin, kumbaga sigurado ka naman dito sa sarili mo dahil parang mayroon ka rin namang intuition, no, na napapatunayan sa sarili mo, no. Sabi nga sa Page of Swords, no, na laging galit, no, yung partner mo, laging pasigaw, no. At ito yung mga sitwasyon na parang tinanong mo lang siya, no. Ando na agad yung insecurity, no, na bigla po siyang nagwawala, nagagalit, tumataas ang boses, no. At iyon yung mga sitwasyon na pakiramdam mo meron po siyang itinatago sa iyo, no. Sinasabi po ng Nine of Pentacles, no, na talagang gusto mo lang pong malaman ng katotohanan, no. Gusto mo lang malaman kung ano yung nangyayari sa relasyon nyo, no, na parang kahit balansehin mo po no, malaki yung pagbabago,
no, malaki yung pagbabago at hindi mo kayang i-tolerance, no, yung nangyayaring pagbabago na yun kasi hindi ka po sanay, no. At ito yung Two of Wands na naka-upright, no, at ito si Queen of Cups na talagang nakakaramdam po ng sobrang kapaguran, sobrang stress na dito sa pagsasama na to, no. At ito yung sinasabi na talagang parang nilalayo niya na yung loob, no? At dumadating sa panahon na parang enemy, no? Naging enemy na po yung pagsasama niyo, hindi na po nagiging klaro po, no? Sabi nga po dito, no, may Two of Wands dito, ha, na parang ito po, no, ay nagkakaroon na ng parang nadidiscover mo na yung katotohanan, pero umaasa ka pa rin, no? Kumakapit ka pa rin doon sa relasyon na pinaniniwalaan mong mahal ka niya, no? Pero unti-unti nadidiscover mo na, ha, at na talagang dumadating sa panahon na parang kailangan mo na pong makita ang katotohanan, no? At kailangan mo rin pong gumawa, no, ng mga desisyon na talagang ayaw mo man, no? Ayaw mo man, no, na matuklasan ng katotohanan na lumabas mismo sa kanya o sagutin niya mismo, no? Ay talaga namang inihanda mo na yung sarili mo. Dahil lagi ka na lang pong napapagod, laging umiiyak, lagi pong nai-stress dito sa sitwasyon na to, no? Kaya ito yung sitwasyon na kahit mahal mo siya, no, kahit andoon yung pagmamahal na hinihintay mo, no, na sana maging tapat siya, no, pero dumating sa panahon na talagang kahit mga kaibigan niya, no, kahit mga kaibigan niya, kakilala mo, mga kumpare niya, no, parang kahit kasamahan sa trabaho po, itinatago ito, ha, itinatago, no, kaya parang nasasaktan ka rin, no, parang feeling mo pasan mo na yung mundo dahil napakabigat na po, no, ng pakiramdam at emosyon mo, no, na parang feeling mo, no, ay mawawala na po, no, tong relasyon na matagal niyong inalagaan, no, matagal niyong dinevelop, no, ng ilang taon din, no, pero parang dumating sa panahon na andyan na yung kalaban mo, parang trouble in love, no, na talagang enemy na yung tingin mo sa kanya at feeling mo ito na talaga yung magiging dahilan para magdesisyon kang lumayo sa kanya, no? At yung mga mystery na talagang gusto mong masagot ay masasagot mo na at nakikita mo na, no? Nabivision mo na yung kasagutan dito sa iyong mga katanungan, no? At iyon nga, no, nawawalan ka na rin po talaga ng pag-asa at medyo nadidepress na dito sa pagsasama na to, no? At inihanda mo na yung sarili mo sa mga kaguluhan, no? Kaguluhan, no, na parang walang katiyakan pagdating sa relasyon nyo, no? Kaya pinapayo po dito, no, na talagang hindi na rin siguro makakabuti na kayo'y mag-usap, ha? Hindi na rin po, no? Kailangan mo na po ng lakas ng loob, no? Katatagan ng puso, katatagan ng isip, no? Sabi nga kahit hindi mo daw hingin yung justice, ha, darating po sa inyo yung justice, no? Dito, no, talagang iniisip mo na yung para sa'yo, no? Parang uunahin mo na yung ano mo, no, yung pagmamahal mo sa sarili mo, yung self-love, no? Kaya dito sinasabi pa rin, ha, na maraming dahilan, no, na parang bibitawan mo na po itong relasyon na to, no? Dahil sobra ka na pong nahihirapan at sobra na pong nabibigatan na parang yung pag-ibig na ibinigay mo sa kanya hindi na po pag-ibig, no? Parang ando na yung impyerno, no, sa pagsasama na to at gusto mo mang kumawala dito sa relasyon na to ay pigil na pigil ka, no? Pero saan man pupunta tong relasyon na to ay talagang hindi mo na rin po talaga kaya, no? Kaya bibitaw ka na po bilang high priestess, no? Bibitawan mo na rin po, no? At dito makikita mo yung kalayaan mo, ha? At yung pagiging matapang, no? Kahit mahirap ay sisikapin mong umalis, ha? Kasi halos feeling mo kasi mamamatay ka na sa sobrang bigat ng yung emosyon na nararamdaman, no? Ayaw mo na halos marinig yung kasagutan, no? Dahil dito, no, sa Six of Wands, no, na feeling mo natalo ka, ha? At hindi mo na siya kailangan papiliin, no, dahil alam mo na po yung kasagutan, no? At parang ito yung nagbibigay sa iyo ng labis na kalungkutan, no? Kaya siguro nga tama po yung desisyon mo na ikaw na po yung lumayo, no? At paglaanan mo naman po ng panahon ang iyong sarili, no? Sarili, mahalin yung sarili, no? Pagkalooban, no, ng katatagan ng puso at isip, ha? Magpakatatag po, no, sa mga desisyong gagawin mo, ha? Dahil masakit po ang katotohanan pero kailangan tanggapin, no? At yung katotohanan na yan ang magbibigay sa iyo ng
ng katatagan, ha? Katatagan para mas makita mo, no, yung halaga mo na hindi pinahalagahan, no, ng taong minahal mo. Okay po, no, salamat po, no.